Alice Guo ay mayor ng Bamban, Tarlac na nahaharap ngayon sa matinding investigasyon dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Sinasabi kasi na isa siyang tuta ng China at assets upang makapangalap ng mga masisilang impormasyon at mga mahahalagang dokumento na maaring magamit ng komunistang organisasyon. Sinasabi rin na wala itong karapatan na magmay-ari ng isang posisyong pampolitikal dahil hindi raw ito natural-born Filipino tulad ng nakalagay sa saligang batas. Sa kabila ng mga pagsisiyasat at panggigisa sa kanya sa Senado at sa Kamara, tila bakit hindi pa rin magawang mapakulong at mapanagot ang babaeng ito. Kung tutuusin, malinaw pa sa tubig ulan ang napakaraming mabibigat na ebidensya na nagpapakita na nagsisinungaling nga itong si Alice Guo at posibleng Chinese spy NGA siya na ipinadala ng China sa ating bansa. Subalit, hindi pa rin siya magawang maparusahan ng ating gobyerno. Bakit nga ba? Sa bidyong ito ating aalamin ang sinasabing utak o nasa likod ng organisasyon na tila nagpapaikot sa mayora ng Bamban. Ang malaking protektor na nagiging kakampi ni Alice Guo at kung ano ang koneksyon ng mga ito sa ating bansa. Sa mga nauna kong video, sinabi ko na rin ang mga bagay-bagay patungkol kay Alice Guo. Pero isang katanungan ang hindi pa rin masagot-sagot. Sino nga ba ang protektor ng taong ito? At bakit hindi pa rin siya magawang mapanagot ng ating autoridad? Magsimula tayo sa naunang hinala ng mga senador na CCP o Chinese Communist Party ang nasa likod ni Mayor Alice Guo. Ang CCP ay isang komunistang grupo sa China na ang layunin ay mapalakas ang kanilang hawak na kapangyarihan sa pamamagitan ng pangangalap ng mahahalagang impormasyon sa bawat bansa, partikular sa mga kalabang bansa. Kumbaga para itong spy organization na gumagalaw sa ilalim ng basbas ng gobyerno ng China. Malaki ang impluwensya ng CCP hindi lamang sa Asia, kundi maging sa buong mundo. Hindi rin naman kasi maipagkakaila na ang ilan sa mga miyembro ng organisasyong ito ay may mga matataas na posisyon sa mundo. Kung may mga mabuting na idudulot ang grupong ito, mayroon ding masama. Ito ang pagpasok ng iilan sa mga assets nito sa bawat bansa upang maging individual na maari nilang magamit sa kanilang transaksyon. Gamit ang kanilang impluwensya, pera at kapangyarihan, papaikutin nila ang mga tao upang magtayo ng mga ilegal na aktibidad kung hindi naman ay mga ilegal na gawain tulad ng human trafficking, child labor, torture, rape at illegal drugs. Dito sa Pilipinas, matagal na nating problema ang mga ganitong senaryo pero mas lalong lumama noong dumami ang mga Pogo Hub sa bansa. Ang Philippines Offshore Gaming Operators ay naglalayon na makapanghikayat ng mga kliyente sa iba't ibang bansa upang magsugal sa mga online casino at betting apps. Wala naman problema sa simula, pero nagiging mitya kasi ito ng mga illegal na aktibidad at mga illegal na gawain tulad ng pag-torture sa mga empleyado na hindi nakakakuha ng quota o sales. Napatunayan ito noong ni-raid ang isang Pogo Hub sa Tarlac at binuksan ang mga vaults na naglalaman ng mga posas, torture materials at mga pamalo. Sinasabi rin na kinukulong at pinagmamalupitan ang mga empleyado sa loob ng Pogo Hub at tinatakot upang hindi makapagsumbong. Ginagamit din nila ang mga ito upang makapang-scam ng mga dayuhang manlalaro o hindi naman kaya gamitin ang mga personal nitong data para i-blackmail sa mga transaksyon. Hindi rin nakaligtas ang mga illegal na droga na ginagamit din para gawing third party ng nasabing Pogo Hub para ipakalat ang iba pang maling gawain sa kanilang business firm. Sa madaling salita, ang Pogo ay ginagamit lamang para mas lalong kumalat ang illegal na transaksyon ng mga Chinese na maaring may direktang relasyon sa CCP. Ngayon, si Mayor Alice Guo ay hinihinalang miyembro o assets ng CCP at nakitaan din ng mga paglabag dahil may mga dokumento na nagsasabing nakapangalan sa kanya ang ibang pagmamay-ari na nasa loob ng Pogo tulad ng isang luxury car. Subalit noong tinanong siya sa Senado ang kanyang naging alibi, ay naibenta niya ang sasakyan sa isa sa mga empleyado ng Pogo at wala siyang direktang kakilala sa mga ito. Ito ay hindi pinanigan ng mga senador
dahil sobrang katakataka na ang isang mayora ay may ganoong kamahal na sasakyan sa kabila ng sinasabi niya na simple lamang ang kanyang pamumuhay. Totoo nga bang sa iligal na pogo nagmula ang kanyang ibang assets? Paano nalisensyahan ang pogo sa probinsya ng Tarlac? Iyan ang mga tanong na talagang gumulo sa mga sagot ni Mayor Alice Guo. Matatandaan na nagsimulang dumami ang mga Chinese nationals at mga pogo sa ating bansa noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil sinasabing maganda ang relasyon nito sa counterpart nitong si Chinese President Xi Jinping. Ito ang dahilan kung bakit dumagsa ang mga mamumuhunan, kawani at manggagawang Chinese sa ating bansa. Kamakailan nga nabalita sa Cagayan Valley na libu-libong Chinese nationals pala ang naninirahan sa probinsya at ang nakakagulat pa rito ay pawang mga estudyante na nag-enroll sa mga universidad ngunit hindi pumapasok sa mga klase. Sa pagdinig naman sa Senado, sinabi ng mga senador na posibleng kapwa Chinese ang mga magulang ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, kung pagbabasehan ang mga nakalap na impormasyon mula sa mga kakilala umano sa lungsod ng Valenzuela City. Sinasabi ng mga ito na kilala nila ang ina ni Guo sa pangalang Lin Wenyi. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa isang forum noong Miyerkules, nakakaiba at sobrang taliwas ito sa naunang sinabi ng alkalde na ang kanyang ina ay isang Filipino housekeeper. Isang Lin Wenyi ang ipinakilala bilang ina ni Guo sa mga mamamayan ng Valenzuela City kung saan ang may negosyo ang pamilya Guo noon. Alam ito ni Senador Gatchalian dahil hawak nila ang Valenzuela at maraming nakapagsabi ng mga impormasyong ito. Si Senador Risa Hontiveros naman ay nagbigay rin ng kanyang talumpati noong Huwebes at pinatunayan na ang naibigay sa kanilang dokumento na nagpapakita na ang isang Lin Wenyi ay nakatira sa parehong address ng alkalde ng Bamban. Ibig sabihin, totoo nga na si Lin Wenyi na may mga negosyo sa Valenzuela ay iisa sa Lin Wenyi na hinihinalang ina ni Alice Guo. Binanggit din ni Senador Risa Hontiveros na ang mga dokumento na ito ay mula sa Securities and Exchange Commission at nagpakita ng mga co-incorporation ni Guo sa hindi bababa sa 7 sa kanyang mga businesses, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Sheila L. Guo at Siemen L. Guo, ang kanyang ama na si Jian Zhong Guo at Lin Wenyi. At syempre talagang ginigiit ang pangalan ni Alice Guo sa mga aktibidad ng mga Pogo Hub sa lugar ng Tarlac. Sinabi rin ng mga senador na lalabas na parehas Chinese ang nanay at tatay ni Guo ay masasabi nga na hindi ito purong Pilipino. Pero bakit ayaw nitong magsabi ng totoo? Sinabi ni Hontiveros na si Guo ay nagsisinungaling sa pamamagitan ng paggawa ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kapatid at posibleng sa kanyang ina. Pahabol pa ni Senator Gatchalian na talagang pinag-aaralan nila ang koneksyon nga ng pamilya ni Guo sa Communist Party of China, na binanggit ang mga artikulo ng balita at mga ulat sa pahayagan. Nagpahayag ng pangamba ang senador dahil kung totoo nga na isang Chinese asset si Guo, ay malamang hindi lang ito ang asset sa bansa at maaring marami pang katulad niya. Isa itong mabigat na usapin, lalo na't national security na ang usapan dito. Kaya hinimok niya ang Department of Labor na higpitan ang mga dayuhang empleyado na pumapasok sa bansa at panagutin ang mga ilegal na pogo na utak ng mga ilegal na gawain. Malamang ginagamit daw ni Alice Guo ang salapi mula sa pogo upang palakasin ang kanyang impluensya at para makuha ang kiliti ng mga tao sa Bamban, Tarlac. Nakakapagtaka kasi na sobrang bait at nagpapamudmud pa ng pera itong si Guo sa mga residente ng Bamban. Siguro ay dahil alam niya na mababawi naman ito sa mga illegal transactions na kanyang ginagawa sa likod ng kanyang pagkukunwari. Hindi natin alam kung ang CCP nga o mga Chinese mafia ang nasa likod ng mga aksyon ni Mayor Alice Guo. Wala pa ring makakapagsabi hanggang ngayon kung para sa Pilipino nga ba ang kanyang paglilingkod o may mas malalim pang intetes. Sa huli, ang kaso ni Alice Guo ay nagsiselyo na baka nga tama ang haka-haka na gusto ng China na dominahin ang Pilipinas at pumasok sa ating gobyerno upang magawa ang mga ilegal na aktibidad nito.
hindi madaling kalaban ng CCP dahil kahit may ebidensya na, ay hindi pa rin ito sapat upang mapanagot ang mga may sala. Dahil una, wala pa talagang nahahanap na dokumento na miyembro nga si Mayor Alice Guo ng komunistang grupo. Subalit kung mapatunayan nga nakasapi siya ng CCP, ay ibang usapan na ito dahil ang sunod na katanungan ay sino-sino naman ang mga protektor na Pilipino nakakampi ng organisasyong ito. Hindi gagalaw ang ganitong kalaking grupo kung wala itong kakilala o kaibigan mula sa hanay ng gobyerno ng Pilipinas. Tiyak may mga malalaking tao rin na dawit sa kasong ito. At ito ang dapat nating alamin. Nakasalalay rito ang ating seguridad at integridad bilang isang mamamayan na Pilipino. Hindi dapat natin baliwalain ang ganitong pangyayari.